Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babae na naglalakad sa barangay Putatan, Muntinlupa City pasado alas 7 ng umaga nitong January 12. Makalipas ang mahigit isang oras, makikitang nagmamadali at tumatakbo na siya paalis sa lugar. Nag-a-apply umanong kasambahay ang babae sa isang residente ng subdivision kung saan siya nakuna ng CCTV. Nag-a-apply siya dun sa tita ko, pero ang sabi naman ng tita ko, wala naman siyang ipapasahod, i-refer na lang sa akin. Nagpakilala raw ang kasambahay na si Lisa na mula pa raw Bicol. Agad daw siyang nakagaanan ng loob ng pamilya ng biktima dahil kababayan nila at mukha umanong mabait. Pinakain pa raw nila ito ng agahan. Ilang sandali lang ay gusto na raw nitong magtrabaho at nagpresintang linisin ang kwarto nila kung saan nakalagay ang ilang mahalagang bagay tulad ng wallet, cellphone at mga laptop. Pumunta lang ako dun sa kabilang kwarto. Tapos sabi ko, kukunin ko yung phone ko, parang mga ilang minutes pa lang talaga siya. Sabi ko, kukunin ko yung phone ko. Pagpunta ko dun sa kwarto, nakita ko nakasaksak na lang yung charger, wala na yung phone. Bukod sa cellphone, nawala rin umano ang 15,000 pesos na laman ng kanyang wallet. Agad daw siyang bumaba para hanapin ang bagong kasambahay. Pero nagpaalam daw ito na kukunin ang kanyang mga gamit sa guardhouse. Hinabol pa raw nila, ngunit di na nila nakita pa. Hanggang nakita raw nila sa Facebook na marami na palang nabiktima ang naturang babae. Nung naghahanap ako, tinype ko yung magnanakaw na katulong, yung mukha niya yung unang lumabas. Tapos nakalagay doon, nakapambiktima na siya sa Quezon City, sa Novaliches, sa Rizal. At talagang matinik dahil maliban sa kanila, may dalawa pa raw itong nabiktima sa kanilang lugar. Ipinagbigay alam na nila sa otoridad ang insidente upang matugis at hindi na makapambiktima pa. Para sa unang balita, Katrina Son reporting.